Philippine culture. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sinuntok, sinakal at pinalo ng kanyang ina at lola ang isang batang 8 taong gulang sa Rodriguez, Rizal. May nahuli kam na tagpo kaugnay niyan pero gate pa rin ng ina, hindi niya binugbog ang anak. Pero aminado siyang nagalit dahil sa di pag-uwi agad ng anak na inutusang bumili ng sigarilyo. Babala, sensitibo po ang mapapanood nyo sa pagtutok ni EJ Gomez. Sa videong ito, kitang sumisigaw na nagmamakaawa ang 8 taong gulang na bata at nagpupumiglas mula sa pagkakahawak ng kanyang nanay. Ma! Tulungan mo ako dito ma! Maya-maya, sinuntok ng ina ang bata at sinabing, sa pagpupumiglas muli ng bata, dumating ang kanyang lola. Pinagtulungang buhati ng dalawa ang bata para iuwi sa kanilang bahay habang nagpapatuloy ang pananakit. Pero ang lola, kita pang 3 beses na pinalo ang bata gamit ang tsinelas. Ilang residente ang nag-report sa barangay na siya namang nag-report sa pulisya. Base sa investigasyon, maghapong hindi umuwi ang bata matapos siyang utusan na bumili ng sigarilyo. Simula umaga, hindi na nga bumalik itong bata at sa tingin ko nagastos yung pambili ng sigarilyo at naibili ng pugs. So yung bata natakot at nahanap nung kanyang magulang na mga bandang alas 5 na ng hapon. Paliwanag ng nanay ng bata, nagkasalubong daw sila ng anak at imbis na lapitan siya, ay tumakbo ang bata palayo. Sa pagod at tagal ng paghahanap sa bata, di na raw siya nakapagpigil. 3 buwan daw siyang buntis. Kaya ako po lang din na ganun yung anak ko. Sa sobrang pagod na po, nanghihina ako dahil namutla na rin po ako, hindi ko na kaya eh. Pagod na ako eh. Pumayag ang nanay na iharap sa media ang kanyang anak. Kwento ng bata, niyaya siya ng ilang kalaro para bumili ng pagkain at laruan, kaya di agad nakauwi ng bahay. Umiyak ako ng umiyak. Tapos tatakot po ako umuwi. Sige po, pagalitan ako eh. Ayaw doon sa kapitbahay, gano'n na nga. Pagka nagagalit yung magulang ay binubugbog, kaya nga naisipan ng i-video ng kapitbahay. Ayon sa mag-ina, ito raw ang unang beses na nangyari ang insidente. Giit ng nanay, hindi niya binubugbog ang kanyang anak. Binugbog ko po yung anak ko, may kita po yan sa katawan, yung sobra pong pambubugbog. Hindi po ganun eh. Kita po eh. Hindi po totoo yun na isang beses lang, marami ng beses. Naririnig na lang namin yung anak niyang humihiyaw. Tapos makita namin yung anak niya may pasa sa mukha niya. Tapos ang dami niyang kalmot. Ipinatawag ng Rodriguez Municipal Police Station ang nanay at lola ng bata para kunan ng pahayag. Pinakawalan din sila kalaunan. So ito, na-rescue po natin yung bata at ito turn over natin doon sa DSWD. At yung mga magulang ay kakasuhan natin. Violation of 716, R716 at saka physical abuse. Sa isang pahayag, sinabi ng DSWD na hindi nito kinukonsinti ang anumang uri ng abuso sa mga bata. Makikipag-ugnayan daw sila sa City Social Welfare and Development Office ng Rodriguez para sa legal avenues kaugnay ng insidente. Humingi na po ako ng pasensya sa kanya. Kahit din po siya, nanghingi na rin po siya ng pasensya sa akin. Okay na po kami. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok, 24 Oras. Isa pang masela na balita ang susunod naming iuulat. Ginahasa na at sinaksak pa umano sa maselang bahagi ng kanyang katawan ang isang babae sa Pateros. Arestado ang 3 sospek kabilang ang isang menor de edad. Nakatutok si Wico o si Nico. Bakit? Exclusive. Aminin nila yung totoo. Gusto ko silang magbayad. Lagi nasa isip ko yun. Emosyonal na humarap sa GMA Integrated News ang 22 anyos na si Rina, hindi niya tunay na pangalan.
Madaling araw daw nung Lunes nang makita siya ng dating manliligaw habang bumibili at niyaya siyang uminom sa isang birthday party. Pagkatas po akong pasyatin, medyo nahilo na po ako. Kaya sabi ko, uuwi na ako. Pero pinigilan ako ng babae. At pinigilan din po ako ng dalawang lalaki. Dinala raw siya sa isang kwarto kung saan salitan siyang ginahasa ng dating manliligaw at ng may birthday. Matapos nito, inutusan daw ng dalawang lalaki ang isang minor de edad na dalhin siya sa kanilang hideout. Nakuhanan pa sila ng CCTV. Makikita rin ang biktima na tila balisa. Pagdating sa hideout, hinalay daw ulit siya ng mga ito, pati na ng minor de edad. Sinaksak din daw siya ng matulis na bagay sa kanyang ari. Narinig ko na lang po na tuluyan na lang daw ako. Kaya naglakas loob po ako na tumakas kung kaya ko. Dito na raw tumakbo si Rina at nakahingi ng tulong sa isang lalaki. Hinabol pa nga raw siya ng minor de edad na suspect, kaya hindi raw ito pinakawalan ng lalaking tumulong. May mga nakakawala ng atensyon ng tao. Luckily, mayroon nakahingi ng responde. Ang minor de edad din ang naging dahilan para maaresto ang dalawang suspect. Itinanggi ng dating manliligaw ang akusasyon. Jowa ko po, ex ko po yun, sir, jowa ko po. Kaya hindi naman po papayag na babastusin yun eh. Pumunta pa nga raw siya ng ospital para tignan ang kalagayan ni Rina at doon siya naaresto. Ang may birthday na suspect itinanggi rin ng paratang. No comment. Nang rape ka rin daw? Hindi po. Ang minor de edad na suspect hawak ngayon ng DSWD. Ayon kay Rina, nakalalabas lang ng ospital, desidido siyang sampahan ng kaso ang tatlo. Iimbitahan din daw ng Pateros Police ang sinasabi ni Rina na babaeng pumigil sa kanya sa pag-uwi noong gabi nangyari ang panggagahasa. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Caucus ng mga senador at pagpapadala ng summons kay Vice President Sara Duterte ang gusto ng pagulungin ng minorya sa Senado kaugnay ng impeachment trial laban sa Vice. Hindi na rin daw umano kailangan magpatawag ni Pangulong Bongbong Marcos ng special session para rito. At nakatutok si Mav Gonzalez. Para mapag-usapan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kakausapin ni Senate Minority Leader Coco Pimentel si Senate President Cheese Escudero para humiling ng caucus o private meeting ng mga senador. Huwag mo na session, caucus muna. Caucus muna. Pakinggan nila ako. Ngayon kung talagang ayaw nila, aminin namin sa taong bayan. It is a legitimate political issue for the people. Aminado naman kami na yung special session, dapat ginusto rin yun ng majority ng quorum. Sabi ni Pimentel, hindi kasalanang hindi na-aksyonan agad ang articles of impeachment nang maitransmit sa kanila dahil huling araw na ng sesyon noon. Pero ngayong nasa Senado na yan, dapat mag-convene na ang impeachment court kahit hindi agad para sa paglilitis, kundi para sa pagpapadala ng summons o pagpapatawag sa bise. Sana March na kasi medyo prepared naman si SP na, pinareview na niya rules, so madali naman yung pagka the court is now in session, mag-oath kami, we reaffirm the existing rules. Kung may proposed amendments, kilusan na namin. And then padala na ng i-authorize na namin ng Senate President to send summons to the impeached official para umandar na yung 10 days. Sayang din yun. Paniwala ni Pimentel, pwede nang mag-convene ang impeachment court kahit hindi nakasesyon ng Kongreso dahil hindi naman aniya ito bahagi ng kanilang legislative work bilang senador. Hindi na rin daw kailangan magpatawag pa ng special session ng Pangulo. Kailangan pa ba Presidente pa ang magpatawag? Iyang kinoconvene lang natin is the Senate to be an impeachment court. Therefore, ang aking logical conclusion, pwedeng gawin ng Senado yan na mag-isa. Si Senador Robin Padilla susunod daw sa liderato ng Senado. Bahala ang SP natin mag-desisyon. Kami sumusunod lang sa kanya. Kami nag-homework doon sa lahat ng ibinibilin ni SP. Dalawa lang ang nasa minorya, kaya hamong makumbinsi ang mayorya ng mga senador para magka-quorum, kahit yung mga re-electionist na kailangang mangampanya. Pagdidiin nila, mahalaga ito dahil tungkol ito sa kaban ng bayan. Importante ang anumang tungkulin ng Senado tulad ng impeachment dahil itong lahat ay nakapaloob po sa konstitusyon. Kaming lahat na nagtatrabaho sa gobyerno ay dapat maging accountable sa inyo, sa mga mamamayan. Isang tabi ang kampanya. Priority ang impeachment. Isn't that a very big ask of your colleagues? That's part of the job description.
Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Tinalakay ng ilang eksperto sa batas kung dapat bang pagulungin agad ang impeachment trial at kung may jurisdiction ba ang Korte Suprema sa issue sa isang forum. Kabilang sa kanila ang isa sa mga sumulat ng konstitusyon at ang isang dating Supreme Court Associate Justice na nagdesisyon sa isa ring pagkwestiyon sa impeachment. Nakatutok si Mark Salazar. Sa forum sa UP College of Law, tinalakay ng mga eksperto sa batas ang ibig sabihin ng konstitusyon na trial by Senate shall forthwith proceed kapag inihain na sa kanila ang isang impeachment complaint. Sumentro sila sa kahulugan ng salitang forthwith o kung agad bang dapat simulan ng Senado ang paglilitis. Sabi ng isa sa mga framer o may akda ng konstitusyon, in ordinary meaning, as constitutionally interpreted, it means right away. It means immediately. Walang patumpik-tumpik. Walang alinlangan. Gawin kaagad. Pero kung nakareses naman ng Kongreso, gaya ng sitwasyon ngayon, if the Senate is not in session as it is today, this impeachment court cannot constitute itself because the reference of the impeachment complaint is to the Senate. And therefore the Senate, in a formal session, will refer this to the impeachment court. The President can even call a special session so that the impeachment trial can take place. Pero sabi ni dating Supreme Court Associate Justice Conchita Carpio Morales, hindi pwedeng mag-special session para sa impeachment. Impeachment is not included as among the reasons why special session can be conducted. My conclusion is that no, impeachment proceedings or this impeachment trial cannot be conducted during recess. Sakaling masimula naman ng kasalukuyang Senado ang paglilitis, pwede bang ituloy nila ito kapag naiba na ang komposisyon ng Senado matapos ang eleksyon? Pagdidiin ni 1986 Constitutional Commission member Rene Sarmiento, tuloy ang trabaho ng kasalukuyang impeachment court na hiwalay na sa magiging Senado. Outside of legislation, it has a continuing function. It could be convening as a canvassing board. It could even be serving as an impeachment court. Dahil dumulog na sa Korte Suprema ang bise, tinanong kung pwede bang makialam ang Korte Suprema sa lehislatibo na kapantay nitong sangay ng gobyerno. May dating impeachment complaint ng idinulog sa Korte Suprema noong 2003 laban kay nooy Chief Justice Hilario Davide Jr. At sabi ng Supreme Court noon, oo, may jurisdiction sila sa issue. The Supreme Court can step in. Thank you. In other words, the decision of the impeachment court can be appealed to the Supreme Court? If the impeachment court gravely abused its discretion, why should it not step in? Because the remedy is not to re-elect the senators that rendered such an unjust judgment. You tell that to those who are electing and re-electing. Ang ponente ng desisyong iyon ng Supreme Court, si retired Associate Justice Conchita Carpio Morales. Sa desisyon, tinalakay rin ang probisyon sa konstitusyon na isang impeachment proceeding lamang ang maaaring simulan laban sa isang opisyal sa loob ng isang taon. Ang one-year rule na ito ay isa sa punto ng petisyon ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema para pigilan ang kanyang impeachment trial. Meron na raw kasing naunang 3 impeachment complaint na inihain laban sa bise sa loob lamang ng ilang buwan. Pero sa desisyon ng Korte Suprema noon, sinabi nitong ang pagsisimula ng impeachment proceeding ay ang paghahain ng impeachment complaint at pag-refer nito sa House Committee on Justice. Matatanda ang hindi na-refer sa komite ang mga naunang impeachment complaint sa Korte. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Nakakaluha ang biglang pagsipa ng presyo ng sibuyas. Umabot ng 200 piso kada kilo. Pero ang sabi ng grupong Sinag, hindi dapat ganyang kamahal dahil mura ang farm gate price. Apila pa nila,
Huwag muna mag-angkat ng sibuyas. Ang tugon ng Agriculture Department, tinutukan ni Maki Pulido. Amoy pa lang, matatakam ka na pag may ginisa munang sibuyas. Kaya nga isa ito sa paboritong pampalasa ng maraming Pilipino sa ulam. Pero ngayong Pebrero, maraming tinabangan sa presyo nitong abot hanggang 200 pesos kada kilo. Hanggang 50 ang iminahal niyan kumpara sa presyo noong Enero. Sabi nila wala pang masyadong ani, kaya mahal po yung sibuyas na pula. Kaya si Robert, kung dati nakastock na ang pang-isang buwang sibuyas, ngayon tingin na lang kung mamili. Good for 1 week na lang na para sa next na payday, makakabili ka ulit. Ipinagtakayan ng grupong Sinag dahil muraan nila ang farm gate o bentahan sa mismong taniman na nasa 90 pesos per kilo para sa pulang sibuyas at 40 pesos para sa puting sibuyas. Kaya sa palengke, dapat hindi hihigit sa 150 per kilo ang bentahan ng pulang sibuyas. Tulad ng matagal ng problema, trader umano at hindi onion farmer ang nakikinabang sa pagsipa ng presyo. Yung trader na namimili, siya rin yung grupo na nag-i-import. Siya rin yung may cold storages, siya rin yung merong retail chain. Ibig sabihin, maraming pangalan pero pag binaybay mo, iilang grupo lang talaga yung may control. Nababarat umano ng mga trader ang mga onion farmer dahil sa anunsyo ng Department of Agriculture noong Enero na mag-aangkat ng 4,000 metric tons ng sibuyas. Sabi ng Sinag, sana hindi muna mag-angkat ng sibuyas dahil panahon na ng anihan at wala namang shortage. Yun din ang ginagamit ng trader para baratin sila na ibenta nyo na yun sa mas mura kaysa mabulokan kayo dahil nandiyan ang imports. Sabi ng Department of Agriculture, kung hindi nag-angkat ng sibuyas, baka sumipa pa ang presyo sa 300 pesos per kilo. Hindi rin daw nababarat ang mga onion farmer dahil mataas na ang 90 pesos per kilo na farm gate. Kung ikukumpara mo nga ng 140, 150 noong January, dahil nga merong expected na deficit na 7,000 metric tons. Kung hindi nag-announce na magkakaroon ng importation, it can easily go to 300. At dahil hindi lang naman sibuyas ang mahal, dumidiskarte na lang ang ilang mga karinderya. Ang diskarte ngayon, yung kinukuha namin, mga laso na. Kasi ito, mas malasa to, mas masarap. Tapos mas mura siya. Limbawa ma'am, yung sa isang putahe ma'am, 2 nilalagay namin na sibuyas, ginawa na lang po namin isa. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Chika Minute na po mga kapuso at ang makakasama natin sa chikahan ngayong Huwebes, ang sparkle singer and actress at kaayos na si Isabel Ortega. Isabel! Good evening, Miss Vicky, at good evening mga kapuso! Mag-goodbye teens and hello 20s na si My Ilonggo girl Jillian Ward na mas maraming gustong ma-explore in life. Kabilang dyan na ang dream na makapag-cosplay kasama si Myrtle Sarosa at ma-experience ang magic of love. Makichika kay Lars Santiago. Catwoman, Wonder Woman, Spider-Woman at Mermaid. Ilan lang yan sa pagde-dress up ni Jillian Ward na sobrang kinagiliwan ng fans. Pero si Jill may gusto pa raw ma-achieve. Ang matry mag-full blast cosplay gaya ng ginagawa ng kanyang kapwa sparkle star na si Myrtle Sarosa. More than a decade nang nagko-cosplay si Myrtle ng iba't ibang characters gaya sa anime, film at mobile games. Dati po kasi nakikita ko na po talaga siya sa feed ko na nagko-cosplay po siya. Ako gusto ko rin try mag-cosplay one day. So malay niyo po kahit after ng show makapag-collaborate pa po kami. Pero ngayong dagdag sa cast ng GMA Prime series na may Ilonggo girl si Myrtle, nasabi na kaya ni Jill ang kanyang wish. Hindi pa po. Nahihiya pa po ako magbanggit Kasi ako po wala pa akong talagang real experience. Siya po talaga sobrang professional na po siya doon. So, dadahan-dahanin ko. Tapos sasabihin ko, ate, paturo naman ako. Kung si Myrtle naman kaya ang tatanungin, sinong character kaya ang pwedeng i-cosplay ni Jill? Sabi ko parang si Angela ng ML. Kasi favorite character ko yan sa Mobile Legends. So when I look at her, sabi ko, ang angelic ng face niya, para talagang si Angela.
Welcome kay Jillian ang pagdating ni Myrtle na gumaganap bilang si Venice na may bagong mukha pagkaraang mabuhusan ng asido. Second taping day pa lang po namin na magkasama. Pero super gaan niya po kasama, super bait po niya. Tapos yung boses niya napakalambing. Grabe, ang ganda ng pagkakaportray talaga ni Jill kay Venice. And of course, to be a part of the book too. And ituloy yung pag-portray niya kay Venice is really challenging para sa akin. Sa darating na Sunday ay ipagdiriwang ni Jillian ang kanyang 20th birthday. As Jill turns 20, handa na rin ba siyang bigyan ng chance ang sarili niya na magkaroon ng love life? I think so. Actually po, napag-uusapan namin yan ni Mama and support naman po siya sa akin kasi sinasabi niya nga na gusto niya po ma-experience ko yung life. Minsan lang daw po ako magiging bata, so okay lang akong kiligin, okay lang makipag-usap po ako kasi alam ko naman po yung restrictions ko, may mga boundaries po ako. Actually kasi nga po like ko sinasabi, mas stricto po ako sa sarili ko kaysa stricto yung parents ko sa akin ngayon. Lars Santiago, updated sa showbiz happening.